nilalaman ng kanyang resolusyon, pauwiin si Tatay Digong, pauwiin si Pangulong Duterte. Period. Hindi subject sa house arrest. Sang-ayon po ako. Bakit mo i-house ang taong walo? Bakit mo i-house arrest ang taong kinidnap? Hindi ka pwedeng magditina ng isang taong walang kaso. Kahit isang segundo, isang minuto, isang araw, lalo pa higit 100 araw na po ang nakalilipas at wala pa rin kaso si Pangulong Duterte, wala pong waransya, yan po ay kidnapping. Yan po ay serious illegal detention. At sana ay dinggin ng International Criminal Court ang mga nakabinbing petisyon na siya ay agaran ng pauwiin at palabasin. Wala pong basihan na siya ay ilagay sa piitan. Wala po ang kinaharap lamang po ni Pangulong Duterte ay chismis, aligasyon, akusasyon, pero wala pa po siyang kaso. Kanya ako po, sa ngalan po ng mga iba pang grupo na gumagawa po at makikisa sa mapayapang pagkilos bukas, sana ho ay makiisa kayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo na siya pong gagawa ng sabayang pagkilos. Worldwide po ito bukas, July 19, Bring Home PRRD Now. Yun po yung ating tema bukas. Yun po yung linalaman ng ating diretsahang pakikipag-ugnayan, direktang pakikipag-ugnayan po sa inyo, Bring Home PRRD Now. Ngayon na po, huwag na po tayong mag-intay pa ng oras na patuloy na hindi bubuti ang ang estado ng kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan, at patuloy po tayong manawagan bilang mga Pilipino. Bring Home PRRD Now. Maganda yung layunin at direksyong tinatahak nung resolusyon na ifa-file po ni Senador Dante Marcoleta. Mabuhay ka, Senador Dante, ating kaibigan. Ulitin ko hindi po humihingi ng house arrest yung resolusyong ihahain ni Senador Dante Marcoleta. Simple, diretso, walang patumpik-tumpik, walang arte, walang kondisyon. Bring home PRRD to the Philippines. Period. Pangalawa, ideklarang illegal at unconstitutional yung ginawang pagdakip o pangingidnap. Lahat naman po ng kidnapping ay illegal. Lahat po ng kidnapping ay unconstitutional. Lahat ng pong gawain yan ay serious illegal detention. Yan po'y paglabag sa karapatang pantao ni Pangulong Duterte. Yan po ay labag sa ating saligang batas. Yan po ay seryosong criminal act committed by those who are in the government. Pasahod po nating mga Pilipino. Yung sahod po nila galing po sa buwis natin. Kanya dapat, kung meron po pagkakataon kayo, kung may malapit pong venue na maaari po kayong makiisa, lumabas po kayo ng bahay, makiisa sa payapang prayer rally. Yung iba naman po'y magtitirik ng kandila at mag-aalay ng dasal para sa kaligtasan, kalusugan at agarang pagpapauwi kay Pangulong Duterte. Hindi po dapat ilagay na house arrest. Ba't mo house arrest yung taong walang demanda? Bakit mo ilalagay sa house arrest? O why will you put someone under house arrest? Wala naman pong kaso. Lahat ay aligasyon. Lahat ay akusasyon. Lahat ay chismis. Lahat po ay bintang. Dapat ang ilagay sa pagkatamang pag-aresto ay yung mga taong gumawa sa kanya nito. Kanya, maraming salamat. Ako'y nagpapasalamat kay Duterte. Bilang Pilipino, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat merong isang senador na matapang na tumindig para sa kakapakanan ng kapwa nating Pilipino. Saan po ang venue na technology? Saan po ang venue ng hakbang ng may isog rally bukas sa Attorney Vic? Ako po'y I will join yung mga kababayan sa The Hague, sa Netherlands, bukas July 19. May mga pagkilos po sa Talisay City. Yung sa Talisay City, yung ang grupo po noon ay yung Sara Action Volunteer Group.
if I am not mistaken, yung sa Talisay City. Meron din po magaganap sa Quezon City, dyan po sa Bahay Toro. At sana ho sa Bahay Toro. At sana ho District 1, meron po dyan 4 p.m. Bring Home Duterte Alive. Yan po ang kanilang tema, ang hakbang na maisog, NCR Prayer and Candle Lighting Event. Bukas po ito, July 19, Sabado po, 4 p.m. Ang venue po ay Deropa Park Covered Court. Deropa Park Covered Court, Deropa Street, Barangay Bahay Toro, District 1, Quezon City. Yung mga taga Quezon City po, bukas po 4 p.m. July 19, Sabado. Ang venue po ninyo sa Barangay Bahay Toro, malaking barangay po yan, District 1, Deropa Street, Deropa Park Covered Court. Yan po yung sa Quezon City. Baka po pwedeng pakipadala sa akin yung venue ng ibang candle lighting event or prayer rally para mabasa ko po rito at ma-update po yung ating mga kababayan na kung saan po kayo malapit. Meron din po sa nais po niyan ay yung Sara Action Volunteer Group. Sana ho ay makilahok at makiisa po kayo. Yuni, tama na, ibalik na si AAF-PRRD sa Pilipinas. Tama po yun. At ang sabi ko nga, maganda somehow sapagkat yung 20th Congress, ito pong 20th Congress, iba na po ang itsura kumpara nung Congress. Ngayon ay makakaasa tayo na marami po ang mas magsasalita at lalaban sa mga maling gawain ng kasalukuyang administrasyon. Mapa sa Senado, yan na nga po sinisimulan na ni Senador Dante Marcoleta. Yung kanyang proposed resolution na ihahain o file po sa next week, sa Monday, July 21, I believe, ay nananawagang pauwiin sa Pilipinas si Tatay Digong at hindi pang-illustrate dahil wala pong kaso si Pangulong Duterte magpahanggang sa ngayon. Kanya nga po, hindi ba mainit na mainit pinag-uusapan, pati yung mga kaso nung missing sabongero, ako po ay commiserate at ako po ay nakikiramay doon sa mga pamilya at naulila ng mga missing sabongero. Pero doble-doble na po yung pasakit nila kung gagamitin pa po sa politika yung unfortunate events in their lives. Sapagkat ang hinihingi nila, totoong hustisya, totoong investigasyon. At sana hindi ito mauwi sa tinatawag nating pagsahog na naman kay Pangulong Duterte dito sa missing sabongero case at sasabihin ito'y konektado sa EJK. Magkaiba po iyan. Kung may testigo at may tinuturong mga suspect o mastermind, i-confine lamang mo doon para naman hindi magkaroon ng double injustice or triple injustice yung mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Grabe na nga po, pati missing sabongeros gusto i-link sa war on drug ni PRRD kasi wala silang witnesses ngayon pa lang sila nagpa-planting kaya dapat i-dismiss na talaga case due to lack of evidence. Wala pong i-dismiss yung kaso sapagkat wala pa po siyang kaso. Kaya tama po yung direksyon at konteksto nung ihahain na resolusyon ni Senador Dante Marcoleta. Walang patumpik-tumpik, walang kaartehan, walang kaipokrituhan, straight to the point, direct at unconditional. Bring home PRRD now. Bring home Tatay Digong now. Hindi para ilagay sa house arrest sapagkat wala naman siyang kaso. Bring home PRRD now. The arrest effected on the person of our fellow Filipino, our former President Rodrigo Roa Duterte. Labanan natin yung mga ganitong pagmamalabis sa ating mga kapwa Pilipino. Kay Kyokos Duo, evening, Attorney Vic, good evening. Kay George R. pati Dolomite Beach at Dalian Train gustong ilink sa drug war ni FPRRD. I-link na po nila ng gusto lahat nila ng i-link. Mga kababayan, kalma lang ho kayo. Huwag tayong magpapadistract. Huwag tayong magpapadistract. Nakita natin kung paano natin tinalikuran ang pagmamalabis ng kasalukuyang administrasyon. Ang prueba, yung rejection na kanilang sinapit nitong katatapos na midterm election. Ibang-iba
ang kinalabasan ng resulta ng halalan. Subalit nakita natin, pag nagkaisang Pilipino, hindi po tayo papayag mabudol muli. Kaya sabi ko rin, ibang-iba na rin ang 20th Congress kung ihahambing mo sa 19th Congress. Mas marami po ngayon ang titindig, mas marami po ngayon ang maninindigan, mas marami po ngayon ang nagsasalita at magsasalita pa hinggil sa mga kalabisan ng kasalukuyang administrasyon. At kagaya nga po dyan sa mababang kapulungan, magiging very active po sa pagbabantay at magiging very vocal sa kanyang observation si Congressman Sid Ungab. Babantayan po niya yan, suportahan natin siya at yung mga iba pang may isog na sasama sa kanyang pagbabantay, siya po ang tunay na bantay natin pagdating sa paghulma at pagpapanday ng ating budget for 2026. Higit pong malaki ito 6.8 trillion pesos. Kung yung 6.325 trillion pesos na budget po for this year ay nalakihan tayo at sinalaula po nila yan tatandaan ninyo, hindi pa ho natin pinalalagpas yan. Nakabinbin po sa Korte Suprema yung kasong yan. Inaantay po natin ang Korte Suprema na ilabas na yung desisyon doon sa nauna pang PhilHealth case. Ito po yung 60 billion, kung matatandaan ninyo, 60 billion pesos na kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yung pera po nating mga Pilipino dyan sa PhilHealth. Tapos na po yan Inaantay na lang po na ilabas yung desisyon at magkaalaman na at makita yung deklarasyon na talagang illegal at unconstitutional yung ginawang pangingialam ng Marcos administration sa pondo ng PhilHealth na dapat sana ay iginugol sa pagpapalawig ng serbisyo at coverage ng PhilHealth. Kinuha po nila yan pangtustos ng kanilang ayuda, ng AKAP, ng AIX at kung ano-ano pang dole-out o suhol na ginamit ngayon din pong 2025 midterm election. Andiyan po si Congressman Sid Ungab, tulungan po natin. Pagdating naman po sa Senado, ayan na, aktibo na si Senador Dante Marcoleta, makikita natin, hindi naman niya binibigo yung expectation sa kanya, nating mga Pilipino. Sabi ko pong natin, nagkasama po kami sa campaign yan, mag-teammate po kami, pareho po kaming adopted at guest candidate ng PDP. Hindi pa po kami PDP, pero kami po yung adopted at guest candidate noong nakaraang midterm election. At umasa rin ako sa lahat ng kanyang mabubuting sinabi noong kampanya. At makikita naman natin, ang kanyang direksyon hindi binibigo ang hope o yung pag-asang ibinigay sa kanya ng mga Pilipino na tutup din niya yung mga salitang binitawan niya na gagawin niya. Ginagawa na po niya, kaya sa Senado po, suportahan natin si Senador Dante Marcoleta. Si Ma'am Ana Santos, pati si Senator Bato gusto padala sa ICC. Yan na nga rin nagsalita na rin. Pero ako tingin ko, bukod sa seryoso itong bantang ito, dapat maging aktibo na rin yung mga iba pa nating kaalyado dyan sa Senado. At yung mga kababayan, huwag din po tayo magpa-distract sa mga issue. Nandyan din yung issue, yung malaking issue talaga na kinasalit, yun nga pong sinabi ko, patuloy na magiging boses, tinig, mata at tenga ninyo kahit tayo po ay kasalukuyang nasa labas ng Senado. Yung importante, meron tayong kasamahan na may paninindigan, may prinsipyo, matapang. Andyan po si Senador Dante Marcoleta, tulungan natin siya. Hindi po kakayanin ni Senador Dante mag-isa. Kailangan niya ng tulong nating mga Pilipino, kailangan niya ng suporta nating mga Pilipino. Ganon din sa mababang kapulungan, kinakailangan nung isang Congressman Sid Ungab, 3rd District ng Davao City ang ating tulong. At ako'y naniniwala, marami pa po na mga gagalaw, kikilos at tutulong at talagang papanig sa ating mga Pilipino. Hindi po sa interes ng ilang elitista, oligarko, politiko, partido, kundi this time around sa interes po nating mga Pilipino. Kaya lang, hindi natin sila pwedeng pabayaan doon. Iparamdam natin yung ating suporta sa kanila. Nang sa ganun, tao lang po yan Suportahan natin si Vice President Inday Sara Duterte, makiisa tayo sa panawagang Bring Home, PRRD Now. Marami na pong nangyayari
may na-file na resolusyon si Senador Robin Padilla, na atin din pong kaibigan at nakasama, si Senador Bato, at ngayon naman po yung pinakabago, resolusyon ni na-file at iahain po ni Senador Dante Marcoleta. Ito, dito ako sang-ayon. Talagang diretsyo. Bring home PRRD now. Period. Exclamation point. Wala pong kondisyon. Wala pong bring home PRRD and put him under house arrest. No. Bakit house arrest? Wala naman pong kaso yung tao. Siya nga dapat ang magdemanda at dapat arestuhin yung mga nangidnap sa kanya. Kay Elsa Rodriguez, good evening attorney, nakikisa ako sa laban ninyo. Laban lang tayo. Ang laban ko po ay laban ninyo. Ang akin pong pinaninindigan ay, at ito nga, mayroong isang sinalbahing Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte at nakapiit ngayon dyan sa ICC kahit wala siyang warrant of arrest at kahit wala siyang kaso. Nagpahayag ang Malacanang na si Senador Bato de la Rosa raw ay maaari ding arestuhin. Wala ngang kaso si Pangulong Duterte, tapos tatakutin pa yung isa sapagkat bakit ba biglang nagpahayag ng ganyan? Dahil ba si Senador Bato de la Rosa ay naghain ng resolusyon? Dahil ba siya ay hindi a-attend ng SONA? Ano naman ang pananakot ninyo ngayon kay Senator Dante Marcoleta sa paghahain niya ng resolusyon? I-issuehan nyo rin ba ng warrant of arrest? Saan nyo po siya ililink? Saan nyo siya isasahog? Saan nyo siya idadamay? Kaya nakikita natin na basta't nagsalita ka, ang tawag sa'yo, obstructionist. Alam mo ninyo, ang obstructionist may meaning po yan eh. Paki-check po ninyo. Itanong po nyo kay Mr. Google. Ang nangyayari, basta't ikay nagpahayag at ginagamit mo ang karapatan mo sa ilalim ng ating saligang batas at nang kakataon hindi ito sang-ayon sa pandinig, panlasa at diwa na gusto na idikta at idikdik ng nakaupo niyong gawin. Palakpakan namin kayo ng palakpakan? Hindi ba't pasahod lang kayo ng mamamayang Pilipino? Hindi ba't ang ginagamit ninyo nagpapakasasa kayo sa pera naming mga Pilipino? Kaya wag ninyong sabihin na kapag kayo ay nagiging object ng valid criticism, ang tawag ninyo agad sa mga taong ganyan, katulad ko na rin, ay obstructionist. Paano naging obstructionist? Paano naging destabilizer? Tumakbo nga kami sa Korte Suprema, sa Supreme Court, equal branch na executive. Nagsumbong na nga kami sa Supreme Court dahil sa pagsasalaula ninyo sa pera naming mga sa Korte Suprema dahil binubudol ninyong patuloy ang mamamayang Pilipino. Paano ka naging obstructionist? Kinikilala nga namin ang saligang batas. Paano mo tatawaging nagde-destabilize yung mga nagkokomento o nagiging kritiko ng gobyerno sa mga maling polisiya at pamamalakad ng gobyerno kung kami ay kumikilala sa Korte Suprema? Kanya wag po tayong magpa-distract. Tuloy po tayong manindigan para sa mga Pilipino. Hindi po madali. Mahirap po, marami kang subalit wala pong magmamahal at magmamalasakit sa ating mga Pilipino kundi tayo-tayo. Huwag tayong pumayag na diktamang ng ilang grupo, elitista, oligarko, politiko, political party, lalo na. Huwag tayong pumayag na tayo ay parang sinulid na kung saan na lamang hilahit ng isang banyagang interes, susunod na lang tayo mananahimik, tikom ang bibig. Hindi po ganyan ang mga Pilipino. Ang Pilipino ay may paninindigan, and I know you know this more than me. In fact, lahat tayo ay naging saksi dito sapagkat nakita natin kung paanong rejection ang ibinigay natin pare-pareho nung midterm election sa kasalukuyang administrasyon. It's an open secret po na talagang kinidnap si FPRRD. Tama po yun. Kaya meron po nakabinbin na kaso sa Korte Suprema. Again, sa Korte Suprema. Kaya lang, wala pa hong aksyon ang Korte Suprema sa mga kaso, higit na mahalagang kaso nakabinbin po sa kanila. Kay Diba Obtuse, Attorney Vic, maganda ba sa The Hague? Mas maganda po sa Pilipinas. Napakaganda po ng Pilipinas at higit pong
minus the corruption, minus the drugs, minus the criminality, I will say, higit pong maganda sa Pilipinas, dito sa atin sa Pilipinas, higit pong mas maganda sa Pilipinas, tanggalin lang yung labis-labis sa pagnanakaw ng mga nasa gobyerno, lalo pa ng administrasyon ngayon. Tanggalan yung mga kriminal, yung mga korap na tao sa gobyerno, at yung paglaganap muli ng illegal na droga. Yung mangyayari pong SONA, lahat po ng ito palabas para may mai-report sila. Optics lang po yan, gumagawa sila kunwari nagtatrabaho. Pagtapos na niyang SONA yan, back to business po sila. Po ang gagawin ulit po tayong magtiwalang basta. Kay Junax Nakwa, solid po ang Mindanao sa inyo, sir. Yes, maraming salamat sa inyong lahat. Kaya, si mabait na tao, I hope to see you, Attorney Vic, tomorrow. Nandito lang po kami. I hope to see you. Attorney Vic, nabasa ko po ito. Maganda ba sa dahig? Yun nga po sagot ko. Mas maganda sa Pilipinas. Tanggalin lang yung korupsyon. Tanggalin lang yung mga droga. Tanggalin lang yung mga kriminal. Tanggalin lang yung mga nagnanakaw ng ating budget, yung national budget. Tanggalin lang yung mga nagnanakaw ng pang-flood control. Tag-ulan na naman baka akala nila wala na baha. Yung 5,500 flood control programs, hindi po natin nakakalimutan yun. Huwag nyo kaming budulin. At syempre, yung napakaraming kinasasangkot ang anomalya ng administrasyon ito, hindi kami makakalimot.